Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Narito ang mga sagot. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pass the message. Ipapabasa ng guro ang mensahe sa mag-aaral na nasa huling pwesto ng linya. Pagkatapos basahin ay ibubulong ang mensahe sa kamag-aral sa kanyang harapan. Uulitin ito hanggang sa kamag-aral na unang nakapwesto sa linya at isusulat sa pisara ang mensaheng ipinasa. Unang mensahe, ang kaligayahan ng pamilya ay nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Pangalawang mensahe, ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Ikalawang araw. Kahalagahan ng pagpapatatag ng mga gawain sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa, dula-basa. Matapos isadula habang binabasa ang maikling dula tungkol sa pamilya, sagutin ang mga tanong sa pinatnubayang pagsasanay sa huling bahagi ng paksa. Ang dula ay may pamagat na ang pinakamabait na pamilya sa barangay. Mga tauhan, tatay, ate o kuya, bunso, lolo, lola, kasambahay, kapitbahay at anak at tagapagsalaysay. Tagapagsalaysay sa loob ng bahay ng pamilyang Ledesma. Ate o kuya, yaya, pwede ba to kainin? Nagugutom na po ako eh. Kasambahay, naku, para sa kapatid mo yan, kakain na rin naman tayo ng hapunan, sandali na lang. Tagapagsalaysay, biglang may tumama sa bubong. Bunso, lola, narinig mo ba yung tumama sa bubong? Lolo, huwag kang mag-alala, baka kahoy lang yan na nahulog dahil sa lakas ng hangin. Tagapagsalaysay, may kumatok sa pinto. Bunso, ako na po ang titingin. Lola, pakisilip mo nga apo, baka may kinalaman yan sa tumama sa bubong natin. Tagapagsalaysay, binuksan ni Bunso ang pinto. Bunso, sino po sila? Kapitbahay. Ako po ang kapitbahay ninyo. Pasensya na po, natamaan ng anak ko ang bubong ninyo habang naglalaro ng bato. Di ko alam kung may sira po. Anak ng kapitbahay, pasensya na po. Ate o kuya, manang, sila mama na lang po ang kausapin ninyo. Mamayang gabi pa po sila makakauwi. Kapitbahay, sige po, pakisabi na lang sa kanila. Salamat po. Lolo, sino daw yun, apo? Ate o kuya, tama po si Lola, tungkol daw po sa bubong, babalik daw po sila mamaya. Tagapagsalaysay,
Hindi pa man natatapos ang usapan ay dumating na ang mga magulang. Bunso, nandyan na sila mama. Tatay, mga anak, nandito na kami, tamang-tama para sa hapunan. Nanay, o siya, kain na tayo. Tagapagsalaysay, muling kumatok ang kapitbahay. Ate o kuya, mama, may gusto pong kumausap sa inyo tungkol sa bubong. Bunso, pasok po kayo. Nanay, tungkol saan po ito? Kapitbahay, pasensya na po natamaan po ng anak ko ang bubong ninyo. Di ko po alam kung may sira pero babayaran ko po ito. Tatay, nasabi na po sa amin ng anak ko, tiningnan ko rin po, wag po kayong mag-alala, hindi po malakas ang tama. Kapitbahay, maraming salamat po, magkano po ba ang dapat kong bayaran? Nanay, hindi na po kailangan, maliit lang po ang tama, hindi kami mapapamahal. Kapitbahay, salamat po talaga, anak, humingi ka ng tawad. Anak ng kapitbahay, pasensya na po at maraming salamat po. Lolo, okay lang yan iho, pero wag na lang maglaro ng bato ha. Tagapagsalaysay, kitang-kita sa pamilyang Ledesma ang pagiging mabait sa kapwa. Kaya naman, sila ang tinatawag na pinakamabait na pamilya sa barangay. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, sagutin ang sumusunod na mga tanong para sa malalim na pag-aaral. Number 1. Sino ang mga tauhan? May pagkakahalintulad ba ng kanilang mga kilos at gawi? Ang sagot, ang mga tauhan ay sina nanay, tatay, ate, kuya, bunso, lolo, lola, kasambahay, kapitbahay, anak ng kapitbahay at tagapagsalaysay. May pagkakahalintulad sila sa pagiging mabait at magalang sa isa't isa. Number 2. Ano ang naging suliranin sa dula? Paano ito hinarap ng pamilya Ledesma? Ang sagot, ang suliranin ay ang pagkakatama ng bato sa kanilang bubong. Hinarap ito ng pamilya Ledesma ng mahinahon at may pag-unawa. Number 3. Bakit nasabi na ang pamilya Ledesma ay tinawag na pinakamabait na kapitbahay? Ang sagot, dahil mahinahon silang tumanggap ng paumanhin at hindi sila nagalit sa kapitbahay. Paglalapat at pag-uugnay, pagbabahagi, bilang ganti sa kabutihan sa iyo ng iyong pamilya, anong mabuting gawi ang iyong ibibigay o gagawin sa iyong kapiling sa pamilya? A. Ama, B. Ina, K. Tito o tita sa panig ng iyong ama, D. Tito o tita sa panig ng iyong ina, at E. Lolo at lola sa panig ng iyong ama, at mga G. Lolo at lola sa panig ng iyong ina. Ikatlong araw. Mga paraan ng pakikilahok sa gawaing nagpapatatag ng kaugaliang Pilipino. Apat na pangunahing pagpapahalaga ng mag-aaral. Una, makadiyos. Nagdarasal bago at pagkatapos ng klase. Gumagalang sa paniniwala ng iba. May tiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Pangalawa, makatao. Tumutulong sa kapwa ng bukal sa loob. Marunong makisama at makiramay. Nagpapakita ng respeto at malasakit sa iba. Pangatlo, makakalikasan. Nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, nangangalaga sa mga halaman at hayop,
sumusunod sa mga patakaran tungkol sa kalikasan. Pang-apat, makabansa. Iginagalang ang watawat at ang pambansang awit. Ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino at nagtutulungan para sa kaunlaran ng bayan. Pinatnubayang pagsasanay. Mga halimbawa ng gawi na nagpapahiwatig ng apat na pangunahing pagpapahalaga o core values ng kagawaran ng edukasyon. Makadiyos, iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Makatao, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Makakalikasan, pagmamalasakit sa kapaligiran. Makabansa, iginagalang ang watawat at pambansang awit. Pinatnubayang pagsasanay. Palagi o minsan ko bang ginagawa ang sumusunod? Matapat na lagyan ng markang check ang sumusunod. Una, iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Pangalawa, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Pangatlo, pagmamalasakit sa kapaligiran. Pang-apat, iginagalang ang watawat at pambansang awit. Paglalapat at pag-uugnay. Pangunahing pagpapahalaga, core value na dapat bigyan ng lubos na pansin ayon sa resulta ng pagtatala. Halimbawa, makadiyos. Ano ang dapat gawin upang mapanatili at mapabuti ang aking pag-uugali at gawi bilang isang patlang? Halimbawa, makadiyos. Sarili. Halimbawa, manalangin araw-araw, maging mapagkumbaba at umiwas sa masasamang salita. Pamilya. Halimbawa, magpasalamat sa biyaya ng pamilya at tumulong sa gawaing bahay. Bansa. Halimbawa, maging tapat, maglingkod sa kapwa at igalang ang watawat. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, paggawa ng poster, isulat ang mga pangungusap na ito. Una, kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya ay magkakaroon ng maayos na gawi. Pangalawa, ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Pangatlo, ang kaligayahan ng pamilya ay ang nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Pang-apat, ang mga gawi at kaugalian ng pamilya ay nag-aambag sa katatagan ng lipunan. Panglima, ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Pagninilay sa pagkatuto, tama o mali. Pagnilayan kung ang sumusunod ay mga halimbawa ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan ng pamilyang Pilipino. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat sa puwang ang mali kung ang pangungusap ay mali. Number 1. Kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya nito ay magkakaroon ng maayos na gawi. Ang sagot, tama. Number 2, hindi nagkaroon ng kamalayan na ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Ang sagot, mali. Number 3, ang kaligayahan ng pamilya ay nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Ang sagot, tama. Number 4, hindi natatanto na ang patuloy na pagpapahalaga ng mga gawi at kaugalian ng pamilya ay nag-aambag sa katatagan ng lipunan. Ang sagot, mali.
Number 5. Ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Ang sagot, tama. Pagsusulit, pagpili. Piliin ang tamang sagot sa mga pagpipilian. Number 1, iginagalang ang mga sagradong lugar. A. Makadiyos, B. Makatao, K. Makakalikasan, o D. Makabansa. Number 2, ginagalang ang espiritual na paniniwala ng iba. A. Makadiyos, B. Makatao, K. Makakalikasan, o D. Makabansa. Number 3, nagpapakita ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. A. Makadiyos, B. Makatao, K. Makakalikasan, o D. Makabansa. Number 4, nag-aalaga sa kapaligiran. A. Makadiyos, B. Makatao, K. Makakalikasan, o D. Makabansa. Number 5, nagsasagawa ng mga karapatan at pananagutan ng isang mamamayang Pilipino. A. Makadiyos, B. Makatao, K. Makakalikasan, o D. Makabansa. Number 6, Makadiyos. Number 7, Makatao. Number 8, Makakalikasan. Number 9, Makabansa. A. Gumagamit ng likas na yaman sa makatuwiran, matalino at matipid na pamamaraan. B. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. K. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. D. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa ng panlipunan at ng kultura. Number 10, makabansa. A. Mga paraan upang ipahayag ang espiritual na buhay. B. Nagbibigay daan sa iba na magkaroon ng interes at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. K. Nagpapakita ng malasakit ng saloobin sa kapaligiran. O D. Nagpapakita ng paggalang sa lahat. Mga tamang sagot, number 1A, number 2A, 3D, 4K, 5D, 6B, 7D, 8A, 9K, 10B. Gawaing pantahanan o takdang aralin. JS from Journal Survey from Friday to Thursday. Bago matulog sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kabaitan sa pamilya at sa sariling bayan. Una, naging mabait ako sa araw na ito sa aking pamilya. Pangalawa, naging mabait ako sa araw na ito sa aking pamayanan, komunidad o bansa. Pangatlo, kabaitang ugali o tradisyon ng aking ipinakita. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!